We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Mga eskwelahan sa Kabukiran ug Isla mamahimo na maka full face-to-face classes sugod sa Agosto 22 matod sa Department of Education o DepEd. Samtang ipaniguro sa DepEd nga makatudlo og mahatagan og advisory class ang mga dili bakunado nga mga magtutudlo. Ang mga unvaccinated teachers gikinahanglan lang nga mo presentar sa ilang negative results sa antigen test. Ani ang report? Sa Agosto 22 na giragdang sugdan ang klase sa mga public schools din ipatuman ang limited face-to-face nga klase. Sa mga tinunan samtang sa Nobyembre ang full implementation. Apan gitugan ni Dr. Salustiano Jimenez, ang direktor sa DepEd Region 7, nga aduna na may eskwelahan nga mamahimong maka-full implement sa in-person classes sa Agosto 22. Lakip sa gidugutan ang mga tunghaan nga anaa sa Kabukiran o kaislahan o sa mga dapit nga minus ra ang populasyon nga nakasuway na usab sa unang pagpatuman sa limited face-to-face classes. In some areas, actually, there is no prohibition as to implementing the full face-to-face classes starting August 2022. So, ang katong mga bukid nga gagmay ra og enrollment or mga isla nga murag layo ra kaayo sa kanang naay posibilidad nga naay mag-COVID. Nagpadayon usab ang enrollment sa matuhaan din miabot sa kapin usa ka milyon ang ilang nadawat o kumpiyansa sila nga makabot o kaha molapas pa sa target nga 2 milyon karong tuiga. Giangkon sa DepEd nga aduna pay mga classrooms nga ahihonon human sa pag-igo sa bagyong Odette apan gipangitaan na nila og pamaagi nga dili maghuot ang matinun-an sa ilang classroom aron magpabilin ang minimum health protocols. Nagkinahanglan pa og 2 bilyones pesos ang DepEd Central Visayas alang sa rehabilitation sa matuhaan nga gigusbat ni Odette. Nagpadayon usab ang Brigada Eskwela din usa sa ilang gipaniguro ang pagpanglimpyo sa matuhaan aron malikay sa dengue ug ubang mga balatian ang mga tinunan. So ang tanan natong mga actions redound para sa pagpreparar, no, mga masiguro gyud nga ang ato ang pag-abli sa klase safe gyud para sa mga bata o sa tanang mga personnel, both teaching and non-teaching personnel. Sa pikas bahin gipaniguro ni Jimenez nga makatudlo ug makahupot gihapon og advisory class ang mga unvaccinated teachers basta makapresentar sila sa negative results sa antigen test. It was emphasized by our Deputy Secretary and VP Sara Duterte na no discrimination. So though no discrimination, we allow them to come to school even if they are unvaccinated. But still, we do encourage. Gidasig sa DepEd ang mga magtutudlo sa pagpabakuna apan dili usab kini pinugsanay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.
Sunod sa resulta sa surprise drug test, diin adunay unom ka mga traffic enforcers ang nagpositibo. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan buot pa. Taas ang qualification sa ma-hire nga CTMS personnel. Ano ang report? Yeah, after we Dismayado si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga sulod sa tulo ka higayon nga napaubos sa surprise drug test ang mga personnel sa CTMS. Kanunay nga may magpositibo. Niadtong Setyembre 2019, 7 ka mga CTMS personnel ang nataktak sa trabaho human magpositibo sa surprise drug test. Pagka Marso 2020, laing upat na usab ka mga CTMS personnel ang natangtang usab sa trabaho human makonpermar nga tigamitan sa gidiling drogas atol sa gihimong surprise drug test. Ug niadtong Lunes, may unom na usab ka mga CTMS personnel ang nagpositibo sa surprise drug test. Subay niini, buot ni Mayor Junard Ahong Chan nga patasan ang qualification sa mga ma-hire nga CTMS personnel ug dili pulos lang political accommodation. Ug kay patasan man ang qualification, patasan usab niini ang sweldo. so ang ato karon gyud ang atong hiring may must be a criminology graduate. And we're planning that all CTMS, no, magini ako ang gusto na mahimo all CTMS must be a casual. Butang nga dugay na usab kaayong gipangandoy sa pangu sa City Traffic Management System kon CTMS, Mario Napoli. Ang CTMS may kapin sa 200 ka mga personnel ug 90% kanila mga job order personnel. Para na ako mas nindot kay at least man lang mo improve ang system sa atong sa traffic kay kuan lang nga politically employed man gyud kasagaran gyud sa ato. Although na may mga uban akong mga tao diha bisag politically employed maayo man gyapon manarbaho but pas nindot gyud kung muagi screening na qualifications. Gawa sa taas-taas nga qualification, ipaubos usab sa subsub nga pagbansay-bansay sa traffic management ang mga taga CTMS. Kay kasagara sa itong mga enforcer, di man sa pagkuhan, say di lagi mga wagtang sa area, nga na. Mura ako tagulilong. Kung mutaas ng qualification siguro sa atong mga traffic enforcer, niya murag kuhan, ngayon, siguro mo request ta sa LTO nga pwede ba mag-deputize ta kay dako kay tabang ang labi nag-usa ka deputize sa LTO. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Subay sa issue sa overpricing sa tourist attraction sa Bohol, immediate closure ipatuman sa Virgin Island sa pagkaon ug ubang tourism activities. Samtang task force giumol aron mususi sa issue sa pricing sa mga palaliton, dili lang sa isla apan sa ubang lugar usab. Ani ang report ni Nico Sereno. Kagahapon nangunay si Panglao Mayor Boy Arcay pagduaw sa Virgin Island pag-imbestigar sa kontrobersiya sa 26,000 pesos nga bill sa mga turista nga gikan sa Leyte. Gitino ang insidente nganong ingon adto kadako ang nabayran sa mga bisita nga moabot 13 raman sila tanan, ingon man ang presyo gyud sa baligya. Nakigtigom usab ang mayor sa Municipal Tourism Council ug DILG kabahin sa issue. Sa pamahayag sa Tourism Council, girekomendar nila ang immediate closure sa isla sa mga food vendors ug ubang tourism activities sugod karong adlaw. Apan may andamon nga food street ug night market sa Panglao Plaza isip temporaryo nga kapanindahan sa mga apektadong negosyante. Sa statement ni Mayor Arcay, pinaagi sa social media, gipahibaw niya magpadayon gihapon ang island hopping operations ingon man sightseeing. Ang DENR mipasabot nga ang Virgin Island parte sa Panglao Island Protected Seascape. Mag-meeting ngayon ng hapon sa mga board members, sa mga stakeholders, sa DENR, sa taga-DILG para ma-address yun naman yung problema karon. Kaya dili lang ni mo oy problema kundi tibuok system sa tourism nato mo ay akong itukion kay nakita yun namo na nagpahimos gud sila. Samtang buot sab sa provincial board nga mahibaw-an ang presyo sa mga palaliton dili lang sa Virgin Island apan sa tanang tourist destination sa lalawigan.
Pinaagi sa usa ka resolution, muumol og task force aron mususi sa pricing sa palaliton. This is a socio-economic issue, meaning to say nga dili lang ang usa ka sektor ang apektado niini kundi tanan na including our environment, including our people no nga namaligya. Ang usa sa mga nagnegosyo sa lugar nga si Fidel Clenista, una nang mibarog nga miabot og kapin 26,000 ang presyo sa gikaon sa mga turista tungod sa kadaghan sa ilang gi-order. Daghan ang gis nako dengan ni direway ni reklamo kato ra gayuna siya reklamo ingangyo pag siya discount na mao kana. Pili sa pili siya di among gitagaan siyang dili among giluto. Samtang sa gipagawas nga statement ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, gipahibaw sa ahensya nakig-alayo na sila sa Department of Trade and Industry kun DTI. Mato ni Frasco, importante nga ipatuman ang reasonable pricing standards aron maprotektaan ang mga konsumidor. Mupahigayon usab ang DOT og training sa frontline tourism workers and stakeholders aron maprotektaan ang kinatibuk-ang tourist experience sa isla. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sugod ning adlaw, libre na alang sa mga talisaynon ang mga tambal. Pagpatambal gikan sa pagpanganak hangtod na sa paglubong. Ang report ni Femari Dumabo. Mipirma na ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay sa Memorandum of Agreement uban sa kapin 15 ka mga stakeholders gahapon sa hapon. Mipirma sila si Mayor Samsam Gulyas uban kang Filipa Bibeth Solana, City Social Welfare Officer uban sa mga opisyal sa Cebu South Medical Center o sa ka-ospital sa gobyerno. Mipirma usab ang tagduma sa mga butika, diagnostic center, ophthal clinic ug duha ka funeral parlor. Sa programa, mahatagan na sa saktong serbisyo ang mga talisaynon. Kay matagad naman ang tanang aspeto alang sa mga masakit, manganak, magpalaboratorio o bisan sa pagtaliwan na unya. 19 kabuok service providers sa to ang napirmahan yesterday. Nalipay lang ko because we can ensure free medicines, free hospitalization, na gani free cataract pa nato, na ay free assistive devices, mga stainless na mga suppliers nagmuwa na ta para mo na lang na iduulon sa mga tao kung mga islagtabang sa gobyerno. Gipasabot sa mayor nga alang kini sa mga talisaynon nga maapiki sa ipalit og tambal o sa pagpatambal. Gikinahanglan lang ang authorization letter o di na kinahanglan pa magdala og cash. Usually mo ari man ka sa City Hall para mga og kwarta, then i-process ang cheque, human ihatag nimo ang cheque once ma-process. Karon ang buhaton kun naa ka sa City Hall mo ato ka sa DSWD mo payat kag tambal, hatagan na lang kag letter authorization sa DSWD kung asa ka puyo. Take for example San Roque na ay pharmacy dito, Tundumlog na pharmacy dito, Tabunok na pharmacy dito. Tinguha pa sa kagamhanan nga mas daghang serbisyo ang ilang matanyag aron mas daghang mga talisaynon ang makapahimo sa mga serbisyo sa dakbayan. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Na-organize na mga komitiba sa konseyo sa syudad sa Mandawi apan nabantayan nga usa ka konsehal wa mahatagi og bisan usa nga komitiba. Ang report ni Nico Sereno. Sa pagsugod sa termino sa mga bag-ong napiling opisyales sa Mandawi, gihan-ay sab ang mga mulangkob ug mangu sa lain-laing mga committees. Sa City Council, adunay 29 ka mga standing committees sa lain-laing mga concerns nga ilang tutukan. Sa listahan nga nakuha sa GMA Regional TV, nahapsay na ang mga chairpersons ug mga miyembro sa matag komitiba. Nahatagan og komitiba ang Committee on Human Rights kung diin siya ang chairperson ang bugtong nga minority councilor Editha Flores Cabahog. Apan walay ni usa nga gihuptan sa second termer nga konsehal Attorney Joel Seno. Gisuwayan namo pagkuha sa habig ni Seno kabahin niini apan wala siya mutubag sa among komunikasyon sa chat, text o tawag. Hinuon, gipasabot sa Vice Mayor, wala mo dawat og komitiba si Seno karon. Sa miaging sanggunian, siya ang chairman sa Committee on Laws, isip mo ay bugtong abogado sa konseho. Decline yun siya. Kasi ba, Vice? I don't know kung siya rason. Tanan, naghangyo ni tanan councilor sa balibag yun siya, decline yun siya. Hurt, ya. Kaya waman may minority na mo, may majority. Si Dita nag-minority pero
sa kuha na. Apan mato di Bersede, padayon ang pagserbisyo ni Seno sa konseho ug sa mga mandawihanon. Ordinansa, pero resolution, bisa ka resolution. Mananggid ka kay na may committee nga concern na na. Mas mananggid siya. Samtang sugod karon nga termino, 12 na ang elected city councilors sa syudad human napun-an og duha sukad na himong loan district. Gawas pa kini sa laing duha ka ex-officio nga mga miyembro ang ABC President ug SK Federation President. Butang nga gikalipay sa Vice Mayor kay mas daghan ang mga sakop sa council ug mabahin ang trabaho. Mas gaan ang trabaho sa committee. Sa Ibroy chairman sa committee ilang gida. Kay sa una load man, daghang load ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa gustong mamalit og presko ug barato nga preskong produkto, dili na kinahanglang moadto pa sa probinsya. Kay mahimo na kining mapalit sa tabo sa Kapitolyo nunot sa 453rd nga anibersaryo sa probinsya sa Subo. Ani ang report. Mismo si Governor Gwen Garcia kauban ang mga opisyal sa kalungsuran ug mga dakbayan ang mibuka sa tabo sa Kapitolyo 2022. Usa ang booth sa hinatilan na abta namo nga nagluto silang tatak nga produkto ang sinakol. Gamit ini ang powder nga gikan sa punuan sa buli, tiktik sa mais ug kinugay nga kamay. Dayon gi-steam ug human sa pipila ka gutlo, luto na. Gawas sa sinakol, bida usab nila ang nabantog nga palagsing. Gamit ang dahon sa lubi nga sudlanan, ang sulod nini ang powder gihapon sa buli ug ang butong. Pastilan, sulba na gyud ang kaibog ug ang kagutom. Amo jo i-promote ang delicacy sa natilan, maura na ang produkto gikan sa buli. Sa booth sa lungsod sa Malabuyok, nagkadani sa mga tao ang hilabihan kadako nga saging. Din ang usa ka dawin dili gyud mahurot og kaon sa usa lang ka tawo. Gitawag kini og saging tindok nga nabantog sa istorya nga mutya sa saging tindok. Amo nahingalag sa alamat og mutya sa saging tindok. Tinuod ka na? Tinuod ni kay naman sa alamat. Pero ang gipasabot ning mutya ani nga dili kon magkugi ka magtanom ani di ka magutom. Siyempre, dili palupig ang mga lungsod sa Camotes Island, lakip na niini ang Pilar. Ginamo sa Pilar, nilot kaayog, lamian ni siya, kakumpleto ni siya. Tag 120 na rin siya, sir. Gawa sa mga lami ang produkto, ang nausab ang matindero nga makalingaw kaayo sama sa Bugo City. Ang atong Pentos, sold out! Sold out! Atong Pentos Festival sa Bugo City! Lami kaayo. It's the closest to human mother's milk. Gata ang kanding muhatag og 4M. Milk, manure, money ug meat. Pipila lang kini sa mga produkto sa tabo sa Kapitolyo. At ang usab nato ang mga produkto nga mga unique. Sobra kadako ug aduna pay palya nga murag bitin ang porma sa lungsod sa Borbon sa sunod natong pagbisita sa tabo sa Kapitolyo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nunot sa nag-viral na social media post sa kamahal sa presyo sa mga seafood sa Virgin Islands sa Bohol, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mimando sa taga-Business Permit and Licensing Office sa pagsusi kung may mga restaurants bosab sa dakbayan sama sa mga sutukil ang nagpalabi sa pagpasaka sa ilang presyo. Ani ang report. Kung
seafoods ang hisgutan, dili ikalimod nga usa sa nabantog nga kan-anan sa Lapu-Lapu City ang Sutokil sa Mactan. Dinhi mamahimo kang makapili sa nagalain-laing matang sa seafoods, magpaluto ug mukaon sa ilang restaurant by the sea. Apan dili ikalimod nga sa nakalabayng mga tuig, may mga reklamo usab sa pipila ka mga customers tungod matod pa sa kamahal usab sa presyo. Apan gipasabot sa mga staff sa restaurant nga kaniadto lahi ang tag-iya sa mga seafoods samtang lahi usab ang tag-iya sa restaurant. Ug ning subli nila karong pagbalik sa operasyon, human masira tungod sa bagyong Odette, mas barato na ang presyo kay usa naman lang ang tag-iya sa seafood supply ug sa restaurant. Para sa una nireklamo nga ngayon nga na-charge sila kuno luto wa pahibalo diri. Ya, mo to nga amo na lang gikuan giusab ang patakaran. Customer po jay kadsukad, tuwin ra pud sila nga okay ra man yung presyo ni gawas. Di man mahal. Karon, ang basihan na lang sa presyo ang matag kilo sa seafoods. Wala na'y cooking charge, wala na usay table charge. Sample kaning maya-maya, 750 ang kilo. Pwede na doon kaluto, tulas sugba. Libre loto na nga, wala na'y cooking charge. Pipila sa mga customers nga naabtan sa RTV Balitang Bisdak, may padayag sa ilang katagbaw sa ilang order. So far, so good. Very affordable lang yun siya. Nami iragid. Sa 3,000 pesos nga budget, may tulo ngadto sa 4 ka putahe na, depende sa klase sa isda ug mga kinhason. Samtang usa sa mga tag-iya sa Sutokil sa Mactan, may pasabot nga magdepende usab sa supply ang presyo sa pagkaon. Kay layo man ang komprahan sa mga manindahay sa Virgin Islands, masabot ra usab nga mas mahal ang presyo. Sama na lang nga mag-usab-usab-usab ang presyo sa isda depende sa dagan sa panahon. Dili man pagkuan sa tao no usually jud kanig yung dili mo bayad mo gyud kusog mo reklamo. Kay kung tinuod pa nga ang katong nagpalit ang nagbayad nga kuan jud siya sa price pag kuha order pa lang niya mangutana naman kadaan pila na. Gidasig usab niya ang mga customers nga mas maayong mangutana daan sa presyo sa dili pa mo order. Okay para nako. Okay ra man sa to para atong salato daghan man pud daw to. Direkto dili ko ta umaungon nga okay jud ang tanan nasa price ato nga sakto ra. Sama sa para atong sa ilang giingon nga saging 900 ang nabayad kay daghan man pud ilang di-order. Ya tulo 100 good. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mimando sa taga Business Permit and Licensing Office sa pagsusi sa mga restaurant sa Dakbayan sama sa Sutokil kung wa ba sila magpalabi sa pagpasaka sa presyo. Na ako is standing order ato pang istakan ang ato ang business inspection team to check and nanawagan sa ta ug naa magani mga nagpataas sa ilahang presyo, please isumbong sa ato ang buhatan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 70 anyos gisikop sa masakop sa Karkar City Police Station human pasanginling mi among-among sa usa ka minoridad. Kasong statutory rape tungod sa 5 counts of rape human pasakay og kaso sa mga ginikanan sa tinun-an sa grade 3 kaniadto. Ang biktima apos sa suspect. Human na masayo ng kapulisan sa Karkar City Police Station nga mibalik ang akusado silang dapit. Ila dayang gipatuman ang warrant of arrest batok sa 70 anyos nga akusadong apuhan. Isip kabahin sa pag-andam sa mga bata sa Tagbilaran City sa Bohol sa pagbukas na unya sa klase, mga sakop sa Tagbilaran City Police Station. May bisita sa nagkalain-laing mga barangay, dala ang ilang mobile library. Gitudluan sa mga pulis ang mga bata sa pagbasa kun reading comprehension. Hinuon mas gihatagan nila og dakong pagtagad ang pagtudlo sa mga bata nga kabus. Disugdan nila ang programa sa miaging semana nga gitawag nila og Reading Enhancement, Assessment and Literacy Real for Kids. Matud sa hepe sa Tagbilaran City Police Office, Police Lieutenant Colonel Reggie Rial, uban sa pakigtambayayong sa Dakbayan. Gawa sa pagbusog sa kahibaw sa mga bata, idalitan usab nila ang mga bata og pagkaon. May mga libro usab nga gidonate nga gitawag nila og libro mo paglaom ko. Isip kabahin sa ilang hashtag Spread Kindness ang programa nga Adopt a Family, din usa na niini ang pagtabang sa usa sa mga anak sa kabus nga pamilya nga may blue baby syndrome diha sa pagpatambal. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Taxi ug duha ka truck nagkarambula sa Cebu South Coastal Road. Ganinang buntag, duha ka masakay sa truck ang naangol. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan kay wa magsunod sa proper distancing at tulo ka mga sakyanan kini may usa sa nakita sa traffic investigator nga mo'y hinungdan sa karambola. Maayong pagkapiyapi sa tubangan sa delivery truck. Mga buak nga bildo gikan sa windshield nagpasad usab sa daan. Nakababag kini sa tunga sa Cebu South Coastal Road nga maoy mihatod sa pagkahuot sa trapiko. Ikatulo ang delivery truck sa nalambigit sa panagbangga pasado las 8 ganihang buntag at tubangan sa Command Center sa City Hall compound. Unang nabanggaan sa dump truck kining taxi nga may pasahero atol sa aksidente. Nalumping ang luyong bahin sa taxi. Ang delivery truck na nga gikargahan sa 12,000 nga toniladang mga feeds ang nakabangga sa dump truck. Nagsunod ko sa taxi, ning hunong mo na ang taxi o galit na mo, moto ni wave ko, giwiban ako. Moto nga, nabot ko center line, din ning hunong ko niya, moto na dumbol ang kanang sila ka nagsunod na ko. Oo, nigibig ko, kaya naamay ni mo gawas, iskina, nabi iskina diha. Ni pictures ko sa break na mo gawas, akong gibuhin ba, moto giigo makang lubot. Moto nalabay ko sa outer lane. Naangol ang pahinanti sa delivery truck nga naipit. Nagtinabangay ang taga-Talisay City Fire og ang city disaster pagkuha sa napiit nga pahinanti sa truck. Kunya luyo. Nya pag tanaw na ko nga igo ng taxi pagwi ba na igo dumbol naman sad mi moto ingo mo to ni tabang puko kana sa driver na mo para di kay sa mapiit. Moto nga nasamar ko gamay mo. Kuan abtan jud kay ni hunong man ang guandam truck sad. Kay nakaigo nung jatong taxi. Diri ko nga side mo ako napiitan. Sa investigasyon, nasuta sa traffic investigator nga ang kapakya sa pagsunod sa igong distansya sa mga sakyanan mo hinungdan sa aksidente. Dapat defensive driver lagi ta. Observe kita sa traffic signs and signals o nya distancing in between sa vehicle to vehicle sa imong atubangan o side by side para malikayan nato ang aksidente sa kadalanan. Laan mila natog halos sa oras ang paghuo sa trapiko tungo sa disgrasya samtang wa na nagpadala pa sa tambalanan ang mga nasamdan. Padayon po sabang negosasyon sa mga tag-iya sa mga sakyanan alang sa settlement. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok. Usa ka lalaki ang gipusil patay sa wa pa mailhing mamumuno sa General Maximum Avenue sa Barangay Kamputhaw, nindakbayan sa Subo pasado alas 11 kagabi. Giila ang biktima nga si Junie Cortez, 44 anyos nga taga-dakbayan sa Talisay. Girespondihan paunta kini sa mga medical personnel sa Emergency Management Service apan wala na matabang pa ang biktima. Gisuta pa sa kapulisan kung si kinsa ang nagpaluyo sa krimen ug unsay motibo sa pagpatay. Gisa ulo kagahapon ni Kapuso, Primetime King Dingdong Dantes ang iyang ika-42 nga adlaw na tawhan. Mibahaang greetings alang sa Kapuso Primetime King. Gikan sa iyang pamilya, mga fans, kauban sa industriya ug mga executives sa GMA Network. Mapasalamaton si Marian Rivera Dantes nga si Dong ang nahimo niyang kapikas sa kinabuhi. Ang celebrity couple mooy pipila sa nag-stand out nga mga Kapuso stars sa gipahigayong GMA Thanksgiving Gala Night. Mitimbaya usab ang GMA Regional TV sa birthday ni Dong ug sa kontribusyon ni ini sa Regional TV. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Aron mas mapaligon pa ang resistensya sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District. Batok sa COVID-19, mga BFP personnel lakip na ang mga retirees o ilang mga pamilya nagpa-booster dose. Sa gawas nga bahin sa Lapu-Lapu City Fire District Office, ipahigayon ang paghatag og booster shot pinagi sa abag sa taga City Health Office. Sa 112 ka mga personnel, 70 kanila
ang nakapa-booster dose na. Sa atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas, ang mga kawani sa DPWH Eastern Samar District Engineering Office nananom sa Borongan City. Isip kabahin sa selebrasyon sa Arbor Day sa syudad, nag-tree planting activity ang gisalmutan sa kapin 300 ka mga empleyado sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Muabot sa 800 ka mga punuan sa nagkadiyang klase sa kahoy sama sa nara, patsaragon, kulipapa ug uban pa ang natanom. Aron mas dali ang pagtawag sa kapulisan, isumbong subling gilusad sa Talisay City Police. Gibutangan og mga tarpaulin kabahin sa isumbong ang sitio man nga Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay nga nagpatik sa online page nga mamahimong matawagan ang kapulisan. Ang Talisay City Police miduaw sa mananga kagahapon aron sa pakighimamat sa mga residente sa lugar o pagpahinumdom sa nagkalain-laing krimen. Gihimo kini sa kapulisan human sa nitabong mga pagpamusil sa miaging buwan nga gituhuang may kalambigitan sa gidiling drogas. Ang maong lugar ang gibutangan na usab og police outpost ug mag-umol og mananga defender aron kapugna na ang mga krimen sa lugar. Ang gikahinamang series nga Startup PH nila ni Asia's multimedia star Alden Richards o kapuso actress Bea Alonzo. Hapit na ninyong masaksihan ang mga angay ninyong atangan gikan sa duha sa mga biggest stars sa telebisyon atong sayran. Pinaagi nining report. Subay sa ika-72 nga kasumaran sa GMA Network, laing telebabad series ang giandam alang sa tanan, ang drama ug romance series nga Startup PH. Mao kini ang labing unang television team-up nila ni Asia's multimedia star Alden Richards ug sa multi-awarded TV and film actress Bea Alonzo. Si Alden, inyo na unyang masaksihan sa pagdani ini sa papel ni Tristan Hernandez. Put others first before yourself. Everything will follow. Tsaka mas magaan siya sa loob. I mean, mas nagiging purposeful yung pagtatrabaho mo, yung pagising mo sa umaga because you know that you want to change people's lives every day. Excited na usab ang certified kapuso actress Bea Alonzo sa labing una niyang proyekto sa GMA Network. Alang kaniya espesyal ang Startup PH kay sama siyang karakter nga si Danny Season, aduna siya'y mga pangandoy nga gusto niyang makabot. Very special and I'm actually excited for everyone to see it. We have been taping and you'll see it very, very soon. I don't know yet kung pwede ko nang sabihin when, if I can contain myself. But it will be out very, very soon. Kawasa nagpadayong taping sa Startup PH, sugdan usab sa mga bida ni ini ang paglibot sa rehiyon alang sa promotional events. Karong Sabado, Agosto 6, inyong makauban sila Alden Richards, Jeric Gonzalez, Boyto Quizon o Royce Cabrera sa usa ka mall show sa Dakbayan sa Sugbo. At ang iusab ang Startup PH exclusive interviews sa morning program ang inyong kapare sa pamahaw matag adlaw, GMA Regional TV Live. Uban ni Philip Patricio, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Mga madres sa Carmelite Monastery sa Barangay Mabulod, Dakbayan, Sugbo, may pagawas o official statement mahitungod sa gipagawas nga teaser sa pelikula. Din gipakita ang karakter nga taong si kanhi Presidente Corazon Aquino uban ang mga madre nga nagduwa og madyong. Sa suwat nga gipirmahan ni Sister Mary Melanie Costillas, OCD, prioress sa Carmelite Monastery, ilatag niya ang mga katinawan. Base sa nakitang hulagway, dili color brown ang gisulob sa mga madre uban sa babaeng hulagway nga si kanhi Presidente Aquino nga nagduwa og madyong. Kinumduman nga niadtong 1986 midangop sa monasteryo sa Carmelite si Aquino tungod sa katandugon sa politika niadtong panahon. Giklaro sa pamahayag sa prioress nga nahimong dagpanan ang ilang monasteryo sa tanan ug ilang gihimo mao ang pagpuasa ug paghalad ug mga pag-ampo alang sa kasulbaran sa suliran sa nasod. Samtang ipasabot ni Monsignor Joseph Tan, Archdiocesan Media Liaison Officer, nga dili mo pagawas o pamahayag ang Arsobispo o Archdiocese kabahin nini. Giklaro ni Tan nga walay panawagan sa pagboykot sa pelikula ug dili lang mag-overreact sa sitwasyon. Samtang pipila ka masubaanon mihatag usab sa ilang mga reaksyon. Remember katong mas atrocious nga portrayal of Jesus Christ in the Da Vinci Code, which is highly irreverent and sacrilegious. O mangani mo ban ang simbahan ato, I don't remember ng iban,
And so how much more for something like this now, no? So ang ato lang is viewers' discretion is advised. Di isa ko mo judge sa atong picture, sir, kay wala pa mo sa ko kita sa movie ato, sir. Pero kung once makakita ko sa movie, sir, basig mausab sad ang ako ang panglantaw ato nga picture, sir. Disrespect jud kay kanang di man jud maayo sa makita sa mga tao nga mga ingon ana kay naba sila sa kanang kuan sa simbahan. Sa Pigasbahin, gidipinsahan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang mga Carmelite nuns. Sa iyang social media post, ipadiyag ni Garcia, mibarog siya sa mga Carmelite nuns dungan sa pagkundinar sa gilagway ning malisyusong pagdaot sa mga madre. Nagkakulbahinam nga Love You Stranger moabot si Tristan nga hubog ug adunay mahitabong konfrontasyon nga moresulta sa sukmagay nila ni Ben. Kini dihang naabtan ni Tristan nga nag-istoryahanay sila Ben ug LJ. Human madiskubihan ni LJ ang giingong kulagway ni Mang Larry ang pagbukas na usab sa sekretong pultahan ang sunod nilang pangitaan ug paagi. Kini ug daghan pa nga mga revelasyon sa Love You Stranger karong gabii. Busa ayaw gayud palabya mga kapuso. Ug sa Pikasbahin usab sa nagpadayong istorya sa kinabuhi ni Lolong. Padayong pasakitan sa mga banson si Karina kung sa kahaang reaksyon ni Elsie sa pagpaduol ni Bella kang Lolong. Ayaw palabya ang dagong sorpresa karong alas 8 sa gabi sa Lolong sa GMA Telebabay. Mandawi City College mupatuman na og blended learning sa pagbukas sa bagong school year. Lakip niini ang anam-anam na nilang pagbalik sa face-to-face classes. Ano ang report ni Nico Sereno? Taas ang linya sa mga estudyante sa Mandawi City College o MCC nga naabtan sa GMA Regional TV. Nag-asikaso sila sa ilang mga requirements, ang uban nagkuha sa ilang grado. Kinahanglan kini alang sa ilang pagpa-enroll sa bag-o nga school year nga magsugod sunod buwan. Sa pagkakaron, moabot na sa 1,200 ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa MCC. Gipahibaw sa kadagkuan sa eskwelahan, mubalik na sila sa face-to-face classes. Apan dili pa hinuon full implementation sa first semester. It's still blended. We still have the virtual. At the same time, nana sa Taypari on diri para sa kanang mga laboratory. Gipahibaw ni Mayol, sub-sub na ang ilang preparasyon sa pagbukas sa klase, labi na sa pagpangandam sa ilang pasilidad. 30% to 90%. So, that's it. We are really trying to really update our facilities. Si RG, incoming fourth-year student sa kurso nga Business Administration, major in Marketing. Naghinam-hinam na siya sa face-to-face session sa klase nga nasuwayan niya ni adtong first year pa kini. Labi na karon nga graduating na siya, buot niya nga mahibalik na niini. Mas maayo ang face-to-face jud para mas matunan jud og pag-ayo ang pag-eskwela ba kaysa online bitaw nga. Ya dili kay uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kinong latest update may sa kahimtang sa itong panahon karong adlawng Miyerkules, Agosto 3, 2022. Padayon gapekto o gadalag pag-uwan ng southwest monsoon kun habagat sa kasadpang bahin sa northern Luzon. O para sa kahimtang sa panahon sa atong mga forecast areas sa mosunod na 24 oras, ang Tibok Visayas, Occidental Mindoro, ug ang Palawan, nakip ng Calayan Islands, makasinati aning managsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan, inabanan aning mga lumalabay ng mga pag-uwan, pagbanugdog ug kilat, mugna aning southwest monsoon kun habagat o gining mga localized thunderstorms, hilabi na inigdayong hapon o gabii. Padayon lang ta mag-monitor sa atong gipang issue ng mga thunderstorm advisories. Ug mao na ang atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website. Ug diri lang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping taang tanan. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, may hapon mga kapuso.